Dahil sa laganap ang debosyon sa Santo Niño sa ating bansa, pinahintulutan ng Santo Papa ang mga Pilipino na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, pinagninilayan natin ang misteryo ng kapangangakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid na ni Jesus, ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Magsitayo po tayo. Santo Niño, Señor Santo Niño, daghang salamat sa kaayo mo. Ayun sa kanunay, simbawon pagayon. Santo Niño, Santo Niño, gugma. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pit Senyor! Welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ating parangalan at papurihan ang Batang Jesus, ang Senyor Santo Niño. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasaabang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sa pamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magdudulot ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinanagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng paglupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin.
at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito at sikapin nawa nating maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama nating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin at sa pagpapagitan niya ng kanyang mahal na anak. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesucristo at sa inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpayang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya tayo ng espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkilala sa Kanya. Naway nilawagan ng Diyos ang ating mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatiang inilaan niya sa mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mamagulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mamagulang nang siya'y makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin?
Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Pet Senior! Palakpakan natin ang Batang Jesus na ating pinararangalan, ang Senyor Santo Niño. Sumigaw tayo ng Pet Senior. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng Pet Senior? Ibig sabihin, sumigaw lang kayo na hindi ninyo alam. Ang salitang Pet Senior ay pinaiksing salitang Cebuano. Ang buong salita ay sangpit kay Senyor. Ang ibig sabihin ng sangpit ay tumawag. At ang ibig sabihin ng Senyor, dahil yan ay Espanyol na salita, tanda ng paggalang. Lalong-lalo na noon sa mga mayayaman, tinatawag nating Senyor. Ang mga anak ng mayayaman ay tinatawag nating Senyorito. Senyorita kung babae. At ang turing natin sa mayayaman noon ay parang mga Panginoon. Kaya ang ibig sabihin ng Pet Senior ay tumawag sa Panginoon. Ito ay isang paalaala sa atin na sa lahat ng sandali ng ating buhay ay kailangang Pet Senior. Hindi lang tuwing ika-3 linggo ng Enero tayo mag-Pet Senior, kundi sa bawat sandali ng ating buhay ay dapat Pet Senior. Tumatawag sa Panginoon. Ganoon na lamang kakilala ang pagdibusyong ito dahil siyempre sa kanilang pagtawag sa Panginoon, naranasan nila ang pagmamagandang loob ng Diyos. Kaya naging popular ang pagdibusyon na ito dahil maraming mga tao ang nakaranas kung paano sila tinulungan at ginabayan ni Senyor Santo Niño. Marami akong mga taong tinanong, mga taong nagdidibusyon kay Senyor Santo Niño, ang palaging nagbabahagi na sa panahon ng kahirapan sila ay lumapit kay Senyor Santo Niño. Sa panahon ng siya'y may malaking problema, lumapit siya kay Senyor Santo Niño. Sa panahon na siya'y naguguluhan at nabibigatan sa kanyang buhay, siya'y lumapit kay Senyor Santo Niño. At ang Senyor Santo Niño na ito ay nagparanas sa kanya ng pagmamagandang loob. Dahil kay Senyor Santo Niño, tumibay ang kaniyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng malalim at matibay na pag-asa. Tinulungan at ginabayan siya ng Poong Jesus. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagdidibusyon kay Senyor Santo Niño.
At ang kanilang pagtitipon tuwing ikatatlong linggo ng buwan ng Enero ay pagpapahayag ng kanilang pagpaparangal, ng ating pagpupuri at pagpapasalamat. Karapat-dapat lamang na parangalan at papurihan natin si Senyor Santo Niño dahil sa ating karanasang kaniyang pagtulong, paggabay at pagmamagandang loob, higit sa lahat ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kaya sa araw na ito, mulit-muli tayo ay pinaalalahanan palaging Pit Senior. May problema o wala, nakaranas tayo ng kahirapan o nakaranas tayo ng karangyaan sa buhay o anumang pangyayari sa ating buhay, kailangan mag-Pit Senior. Sangpit sa Panginoon, tumawag palagi sa ating Diyos. Mga minamahal na kapatid, napakagandang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo sa pagdiriwang natin ng Senyor Santo Niño. Sa unang bahagi pa lang ng ating Ebanghelyo ay may paalaala na sa atin. Sabi ng ating Ebanghelyo, taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang mag-asawa na si Maria at si Jose ay palaging pumupunta sa Jerusalem at sila ay nagsisimba. Sana ganun din ang mga magulang. Dito sa Cluster Faith, na sana linggo-linggo, ang mga magulang ay pumupunta sa Jerusalem. Sila ay pumupunta sa Jerusalem upang magsimba, magpasalamat at magpuri sa Diyos. At nang 12 taon na si Jesus, pumaroon silang mag-asawa kasama ang kanilang anak, pumunta sa Jerusalem at nagsisimba. Marami sa atin ang daladala natin ang imahin ng Senyor Santo Niño. Subalit, nasaan ang inyong apo at ang inyong mga anak? Nasaan ang mga Santo Niño ng ating panahon? Nandoon sa bahay, natutulog pa. Nandoon sa bahay, siguro naglalaro. Nandoon sa bahay, siguro humahawak ng cellphone at nagdudot-dot ng cellphone. Kaya, marami tayong problema sa ating mga kabataan sa ngayon. Kasi ang ating mga kabataan ay hindi nang nasanay na dinadala ng mga magulang sa Jerusalem upang magsimba, magpasalamat at magpuri sa Diyos. Kung mayroong mga magulang na nagdadala ng kanilang mga anak sa simbahan, pangilan-ngilan na lamang. Kaya maraming mga bata, ang mga ninyo, ang hindi marunong tumawag sa Diyos. Hindi marunong magdasal, hindi marunong mag-sign of the cross. At ang iba nga sa kanila ay hindi nakilala kung sino at ano ang ating Panginoon. Marami din sa ating mga bata sa ating panahon ang nakakaranas ng mga matitinding kahirapan sa buhay. Marami sa kanila ang walang makakain. Marami sa kanila ang nasalansangan lang nakahiga at nakatulog ng buong magdamag. Bata pa sila, dala-dala na nila ang sampagita. Child labor. Para makatulong sa mga magulang na hirap
sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming mga bata ang walang pagkakataon upang sila ay makapag-aral. Marami ang mga ninyo na nakaranas na matinding kahirapan sa buhay. Biktima ng iba't ibang uri ng kalamidad. Biktima ng pang-aabuso at biktima ng karahasan at hindi makatarungang sistema na nagaganap sa ating lipunan. At tayo ay inaanyayahan na sana tayong mga nagdidibusyon kay Senyor Santo Niño ay magiging instrumento upang ipadama sa kanila ang pagmamalasakit at pagmamagandang loob at higit sa lahat ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos. Subalit kung minsan nakakalungkot, no? Kapag tayo ay namamalengke, tapos may nadadaanan tayong mga bata na nangilimos, parang mga bingi at mga bulag tayong hindi nakikita ang mga ito. Marami sa atin, kapag pumunta tayo mag-shopping sa SM, kung minsan sa labas ng SM, mayroon tayong madaanan katulad ng mga batang ito. Subalit pinipilit nating ipinipikit ang ating mga mata upang huwag natin silang makita. Dahil mahirap ang magbunot ng 20 pesos, 50 pesos o 100 para ibigay sa kanila. Pero nagdidibusyon tayo kay Senyor Santo Niño. Ang laki-laki ng Santo Niño natin sa bahay. Subalit sa mga panahon at pagkakataon na may mga batang kumakatok sa pintuan ng ating bahay, ay parang napakahirap silang buksan upang mabigyan kung ano ang kanilang pangangailangan. Sana ang ating pagdibusyon kay Senyor Santo Niño ay hindi hanggang salita at ritual lamang, kundi ipakita natin sa ating mabubuting gawa. Tulad ng pagmamalasakit, pagkalinga, at pagmamahal sa mga Santo Niño ng ating panahon na nakaranas na matinding pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay. Mga minamahal na kapatid, tayong mga sinyo, tayong lahat, ang bawat isa sa atin ay mayroong espesyal na debosyon kay Senyor Santo Niño. At ang ating pagdebosyon kay Senyor Santo Niño ay ating ipinapahayag sa maraming mga pamamaraan. Ang iba sa atin tuwing Biyernes ay talagang nagsisimba tayo at nagdidibusyon kay Senyor Santo Niño. Mayroon tayong mga imahin ng Senyor Santo Niño sa ating mga altar. Sinasabitan natin sila ng sampagita, nag-aalay tayo ng mga bulaklak. Bago tayo matulog, nagsisindi tayo ng kandila at nag-aalay ng panalangin sa kanila. Wow, napakaganda na pagpapahayag ng pagdidibusyon kay Senyor Santo Niño. Subalit, hindi hanggang diyan lang ang ating pagdidibusyon sa Kanya. Hindi lang nakatali sa mga ginagawa nating kasalukuyan ang pagdidibusyon kay Senyor Santo Niño. Para sa akin, ang pinakamalalim at ang pinakamakandang pagdibusyon kay Senyor Santo Niño ay ang ating mga pagsusumikap na ang mga magagandang katangian na Kanyang itinuturo sa atin ay atin sanang maisa puso, maisa buhay, at maipahayag sa makongkretong pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
natin na maraming mga magagandang katangian ang itinuturo si Senyor Santo Niño. At isa sa magandang katangian na kanyang itinuturo sa atin ay ang kanyang kababaang loob na marunong magpatawad. Kababaang loob na handang magpatawad. Mga sakristan, ang ingay-ingay nyo. Alam natin na siya'y anak ng Diyos. Subalit, siya'y pinili niyang magpakatao. Pinili niyang magpakatao, naging bata, naging sanggol, at hinayaan niyang kalingain ng mahal na Berhen Maria. Diyos na siya, ha? Subalit siya'y nagpakatao, ibinaba niya ang kaniyang sarili. At sa kaniyang kababaang loob, gaano man kalaki, kabigat, kadami ang mga pagkakamali at mga pagkakasala na ating nagawa, kapag taos sa ating puso ang paghingi ng kapatawaran, ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Dahil sa kaniyang kababaang loob. Tayo, taas-taas ng ating pride, hindi makayuko, palaging mayroong stiff neck, nakaganon lang palagi. Pero nagdidibusyon kay Senyor Santo Niño. Taon ang binibilang sa atin para batiin natin yung ating kagalit. Pero napakalaki ng imahe ng Santo Niño sa kanyang altar. Pero ang dami-dami niyang kaaway at kagalit sa kanyang buhay. Ibig sabihin, parang hindi ata tama ang pagdibusyon kay Santo Niño. Dahil si Senyor Santo Niño, katulad ng mga bata, di ba, laro-laro sila? Maya-maya, may umiyak na, away sila na magkalaro. Wala pang 5 minutes, bati na sila uli. Sila na uli ang magkasama na maglaro. Tayo, na nagkakaedad, lumalaki din ang ating pride. Taon ang binibigay lang bago natin batiin ang ating kapitbahay na ating kagalit. Pero nagdidibusyon tayo kay Senyor Santo Niño. Kaya nga, sa araw na ito, mulit-muli tayo ay pinaalalahanan na kapag tayo ay nagdidibusyon kay Senyor Santo Niño, naroon sana ang pagsusumikap na babaan naman natin ating pride. At sana matuto tayong maisabuhay ang kababaang loob. At sa kababaang loob ay handa sana tayong magpatawad. Katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Isa pa sa magandang katangian ni Senyor Santo Niño ay ang kanyang buong pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit siya'y batang-bata pa, alam na niya kung ano ang kalooban ng Ama sa kanya. At siya'y hanggang sa kanyang kamatayan, talagang ipinagkatiwala niya ang kanyang buong buhay at sarili sa ating Panginoon. At talagang sinunod niya ang kalooban ng Ama hanggang kahit ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Narinig natin sa ating ebanghelyo, nung hinahanap siya ng kanyang nanay, sabi ng kanyang nanay, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Ano ang sagot ni Jesus? "Bakit po ninyo ako hinahanap?
Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? So 12-year-old pa lang si Jesus, alam na niya kung ano ang kalooban ng kanyang ama sa kanya. At ang kalooban ng ama na ito ay kaniyang sinunod dahil lubos ang kaniyang pagtitiwala sa pagmamahal at kapangyarihan ng ama. Sana tayo rin ay mayroong pagtitiwala sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. At katulad ni Senyor Santo Niño, ay handa din tayong sumunod kung ano itong kalooban ng Diyos. Nang sa ganon ay maging makahulugan ang ating pagsigaw ng Pit Senyor, Viva Senyor Santo Niño. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahan ng Santo Niño, humihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng bata sa buong mundo, lalong-lalo na ang nakaranas na matinding kahirapan sa buhay. Kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan naming mabatid ang kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mapanalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang iyong Eucharistia ay maging kanlungan namit gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kaniyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Upang maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon, intayin po natin ang ating mag-greeters and collectors sa pagpapatayo sa atin. Hanggat hindi tayo pinapatayo ng ating mag-greeters and collectors, huwag po tayong tatayo para maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapista na iyong anak, ang Senyor Santo Niño, na isinilang ng mahal na Berhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Inanyayahan ko ang mga bata na 12-year-old pababa na lumapit po tayo dito sa harapan, malapit sa ating altar para sa pagbabasbas sa inyo. Mga magulang, dalhin po ninyo ang inyong mga bata na maliliit dito. Mga bata, iyuko ang inyong mga ulo at hingiin ang pagpapala ng Diyos. O Panginoong Hesukristo, taglay ang pananampalataya sa iyo. Dumudulog kami sapagkat ikaw ang nagsabi, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin,
sapagkat sa makatulad nila ang paghahari ng Diyos. Kaya sa iyong banal na pangalan at banal na harapan, kami ay nagsusumamo na ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa mga batang naririto. Basbasan mo ang kanilang mga magulang upang magampanang matapat ang tungkuling kumalinga sa buong kagalingan ng kanilang mga anak. Basbasan mo ang mga batang ito upang sila ay lumaki, upang ikaw ay makilala, ibigin at paglingkuran. Gabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. Basbasan mo sila upang umunlad sa karunungan, lakas at manatiling kalugod-lugod sa mata ng Diyos at ng tao. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria na iyong ina at amin ding ina, ay masundan kanila bilang daan, katotohanan at buhay at makasapit sa langit sa tahanan ng tanan. Hinihiling namin na pagkalooban mo ng pagpapala at pagbabasbas ang mga batang ito na nasa iyong banal na harapan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang mga bata, ang ating mga ninyo sa ating panahon. Bumalik na po kayo sa inyong mga upuan. Tumayo po tayo at babasbasan natin ang mga dala-dala ninyong mga imahin ng Santo Niño. Ang ating tulong ay nasa ngalan ng Panginoon. Na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mapagmahal na Ama, sa labis-labis na pagmamahal mo sa sangkatauhan, isinugo mo ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Sa kanyang pagkakatawang tao ay nabisan kami ng bagong buhay bilang iyong mga inampong anak. Pinagkalooban mo kami ng Espiritu na iyong anak upang kami ay makatawag sa iyo na Ama. Pakundangan sa banal na pangalan ni Jesus, hiniling namin na iyong basbasan ang mga nagdala at ang mga imaheng ito ng Santo Niño, ang aming Panginoon at Diyos. Siyang liwanag na kaloob mo sa aming iyong bayan. Siya'y naging bata at natutong sumunod sa iyong kalooban. Magsumikap nawa kami kalakip ang iyong tulong na aming mataglay ang kalooban ng tulad ng sa bata upang mapabilang kami sa iyong pinagaharian. Basbasan mo kami ng kababaang loob upang katulad niya kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Basbasan mo kami upang umunlad sa lakas, karunungan at kabanalan hanggang masapit namin ang kalangitan na aming hantungan. Basbasan mo ang mga imaheng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang isabuhay ang mga turo ni Senyor Santo Niño. Salamat sa Diyos. Viva Senyor Santo Niño! Viva Señor Viva Santo Senyor Santo Niño! Niño. Viva Señor Viva Santo Senyor Niño. Santo Niño! Viva Señor Palakpakan Santo natin ang ating Panginoon.